Magandang araw po. Ako si Dr. Andres Bonifacio, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may higit 3 dekada ng karanasan sa pagtulong sa ating mga senior citizen na mapangalagaan ang kanilang sigla, maayos na sirkulasyon at ang mahahalagang ugnayan sa buhay na nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Marami sa ating mga kalalakihan ang naniniwala na ang pangangalaga sa sariling pangangailangan sa pagtanda ay hindi nakasasama at marahil ay nakabubuti pa nga. Ngunit paano kung ang paraan ng inyong paggawa nito ay hindi mo namamalayang nakahahadlang pala sa mismong daloy ng dugo na nagpapanatili ng inyong pagkalalaki? Sa oras na lumitaw ang mga babala, maaaring malaki na ang pinsalang nagawa. Nakikita niyo po, ang mismong gawain ay hindi naman talaga ang issue, kundi kung paano ito isinasagawa. May 4 na karaniwan at madalas ay lingid sa kaalaman na pagkakamali na unti-unting nakasisira sa mga daluyan ng dugo, nagpapahina sa paninigas at nagbabawas sa intimasya at lakas na nararapat pa rin ninyong matamasa. Ngayon, ibubunyag ko ang 4 na pagkakamaling ito sa masturbasyon at higit sa lahat kung paano ito maiiwasan. Ang layunin ko po ay tulungan kayong mapanatiling malakas ang inyong sirkulasyon, bata ang pakiramdam ng inyong katawan at masagana ang inyong pinakamalapit na mga relasyon, anuman ang inyong edad. Isang partikular na pagkakamali ang lubhang karaniwan, ngunit bihirang napag-uusapan at tahimik itong humahadlang sa daloy ng dugo na lubhang nakapipinsala sa kakayahan. Manatili po kayo sa akin dahil ang pag-unawa rito ngayon ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Kung makita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong makibahagi. Ang inyong puna ay nakatutulong sa paghubog ng gabay na aking ibinibigay. Paggamit ng sobrang puwersa at presyon, isa sa pinakamapanganib na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki nang hindi nila namamalayan ay ang paggamit ng labis na puwersa at presyon habang nagsasalsal. Nauunawaan ko po ang bugso ng damdamin. Sa ating pagtanda, maaaring bumagal ang natural na sirkulasyon at maaaring mabawasan ang pandama. Dahil sa pagkadismaya o dahil sa nakasanayan, naming kalalakihan ang bumabawi sa pamamagitan ng mas mahigpit na hawak o mas agresibong kilos sa pag-aakalang kailangan nila ang dagdag na intensidad para lamang makaramdam. Gayunpaman, ang likas na ugaling itong tila maliit na pagbabago, ay tahimik na nagbibigay daan sa malubha at pangmatagalang pinsala. Ang ari ng lalaki ay puno ng mga maselang ugat, mga komplikadong daanan ng mahalagang dugo na kailangan para sa paninigas, pandama at pangkalahatang kalusugan. Ang paulit-ulit na paglalapat ng labis na presyon ay hindi lamang nagdudulot ng pasa sa ibabaw. Tahimik nitong pinipisa at tinatraumatisa ang mga marurupok na ugat na ito. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang pinsala, nagkakaroon ng maliliit na punit na mamaga at humihina ang daloy ng dugo, ang pinakanakababahala. Madalas ay hindi ninyo mapapansin ang pinsala hanggat hindi pa ito malala. Ang maaaring magsimula bilang bahagyang pagkawala ng pandama o mas mahinang paninigas ay maaaring mabilis na lumala at maging malubhang problema sa sirkulasyon. Sa bawat mapuwersang kilos, maaaring naiipit ninyo
ang maliliit na ugat na lubhang kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang intimasya, kumpiyansa at sigla. Ito ay maihahalin tulad sa dahan-dahang pagsakal sa isang puno sa pamamagitan ng pagsira sa mga ugat nito. Maliban dito, hindi ninyo namamalayan na isinasa panganib ninyo ang inyong sariling kakayahang tamasahin ang pinakamalalim na koneksyon sa buhay. Pagkatapos ng edad na 60, hindi na ganun kabilis bumawi ang katawan mula sa trauma tulad ng dati. Ang mga ugat na paulit-ulit na napipilitan o nasisira ay hindi madaling gumaling. Sa halip, maaari silang tumigas, magpeklat at kumipot. Kapag ang mga daanang ito ay nakompromiso na, ang pagpapanumbalik ng sapat na daloy ng dugo ay nagiging isang mahirap na laban na madalas ay nangangailangan ng medikal na interbensyon. Hindi ko po lubos na maipapahayag kung gaano kahalaga ang lapitan ang aspetong ito ng pangangalaga sa sarili ng may pasensya at respeto. Ang marahan at maingat na paghaplos ay hindi lamang isang pagkilos ng kabaitan sa inyong katawan. Ito ay isang pagkilos ng pangangalaga. Maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanatili ng kalayaan at kumpiyansa hanggang sa inyong pagtanda o dahan-dahang pagkawala nito nang hindi nauunawaan kung bakit. At hindi lamang ito ang natatagong panganib. Ang susunod na pagkakamali ay nagsisimula pa bago ang unang haplos tahimik na sinasabotahe ang inyong sirkulasyon. Pagbaliwala sa pag-init ng sirkulasyon, warm up. Isa pang kritikal na pagkukulang na ginagawa ng maraming kalalakihan na higit sa 100 anyos ay ang pagpapabaya sa pag-init ng kanilang sirkulasyon bago ang anumang sexual na aktibidad, kabilang na ang masturbasyon. Maaaring mukhang hindi ito kailangan. Hindi ba dapat ito ay kusa o spontaneous? Ngunit ang katawan sa edad na 60, 70 o higit pa ay iba na ang operasyon kumpara noong 30 anyos pa lamang. Ang mga daluyan ng dugo ay madalas na mas marupok, ang mga tissue ay hindi na gaanong nababanat at mas mabagal tumugon ang sistema ng sirkulasyon. Ang paglaktaw sa warm-up ay parang sinusubukang patakbuhin ang kotse na malamig ang makina. Pinipilit ninyo ang inyong sistema na gumana ng may pilay at sa kalaunan maaaring may bumigay. Kapag sinimulan ninyo ang estimulasyon ng hindi muna hinihikayat ang daloy ng dugo, ang biglaang pangangailangan ay naglalagay ng matinding presyon sa mga ugat na posibleng humina na dahil sa edad. Sa halip na isang makinis at natural na pagtaas ng sirkulasyon, maaari kayong makaranas ng pabugso-bugsong pagdaloy na bumibigla sa maliliit at mahalagang ugat sa loob ng ari na responsable sa pagkakamit at pagpapanatili ng paninigas. Sa paglipas ng panahon, ang tahimik na stress na ito ay unti-unting sumisira sa pundasyon ng sigla ng kalalakihan. Humihina ang daloy ng dugo, pumurol ang pandama, at humihina ang paninigas. Maraming kalalakihan ang nagkakamaling sinisisi ang kanilang sarili o tinatanggap na lamang ang mga pagbabagong ito bilang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, nang hindi namamalayan na ang isang simpleng pag-aayos ay maaaring nakagawa ng malaking pagkakaiba. Ang hindi paghahanda sa inyong sirkulasyon
ay hindi lamang isang nasayang na pagkakataon para sa mas mahusay na intimasya. Ito ay direktang pabigat sa kakayahan ng inyong katawan na alagaan ang sarili nito. Kung walang sapat na paunang daloy ng dugo, nawawalan ng kalusugan, katatagan, at pagtugon ang mga tisyu. Ang dapat sana ay isang karanasang nagpapatibay buhay ay maaaring mauwi sa pagkadismaya at tahimik na kalungkutan. Ang paglalaan lamang ng ilang minuto para sa isang banayad na warm-up, marahil ilang malalim na paghinga, magaang masahe sa tiyan, o kahit na pagtayo at pagkilos-kilos lang, ay maaaring lubos na magbago ng resulta. Inihahanda nito ang mga daluyan ng dugo, ang mga tisyu, at pinoprotektahan laban sa tahimik na pinsala na kung hindi ay naiipon. Sa yugtong ito ng buhay, bawat maliit na kilos ay may mas malaking bigat. Maaari ninyong ihanda ang inyong sarili para sa lakas at koneksyon o hindi namamalayang pabilisin ang paghina na inyong kinatatakutan. Kung pag-uusapan ang mga nakaligtaang gawi, ang susunod na pagkakamali ay mas tuso pa na kinasasangkutan hindi lamang ng dalas kundi pati na rin ng pagpapagaling. Masyadong madalas nang walang sapat na pahinga, recovery, marahil isa sa pinakadelikado at minamaliit na pagkakamali ng mga lalaki pagkatapos ng edad na 62 ay ang masyadong madalas na pakikipagtalik o pagsasalsal nang hindi naglalaan ng sapat na panahon para sa paggaling o recovery. Naiintindihan ko po ang kaisipan. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang mas marami mas maganda o ang madalas na pagpapalabas ay nagpapanatili ng paggana. Ngunit pagkatapos ng iba na ang mga patakaran ng katawan. Ang pagkapit sa mga lumang gawi ng hindi umaangkop ay maaaring dahan-dahang sumira sa ating sinusubukang pangalagaan. Sa bawat beses na kayo ay nagsasagawa ng sexual na aktibidad, ang inyong circulatory system ay puspusang gumagana. Ang dugo ay dumadaloy ng mabilis patungo sa mga tissue. Ang nitric oxide ay nagbibigay senyales sa mga ugat na lumapad at ang puso at buong vascular system ay nakikibahagi. Noong bata pa, mabilis bumawi ang katawan. Sa pagtanda, mas matagal ang mga proseso ng paggaling na ito. Kung masyado kayong madalas na magawa nito nang walang sapat na oras para sa inyong katawan na gumaling at mapunan muli ang lakas, hindi ninyo napapanatili ang lakas. Bagkus ay unti-unti ninyo itong inuubos. Sa loob seryoso ang mga kahihinatnan. Ang malalang sobrang paggamit ng walang pahinga ay maaaring mag-trigger ng patuloy na pamamaga sa loob ng mga daluyan ng dugo. Ang mga endothelial cell na bumabalot sa inyong mga artery ay maaaring magsimulang mag-malfunction. Sa halip na malayang bumukas, maaari silang tumigas at labanan ang daloy ng dugo. Sa paglipas ng panahon, ang pagkasirang ito ay humahantong sa nabawasang sirkulasyon, mas mahinang paninigas at posibleng mag-ambag sa mas malawak na mga panganib tulad ng alta presyon at mga problema sa puso. Ang masama pa, ang paghina ay kadalasang napakabagal at tahimik, kaya't maaaring hindi ninyo mapansin hanggang sa ibang-iba na ang pakiramdam at ang intimasya ay nagiging isang pakikibaka. Ang pinsala ay hindi lamang pisikal. Ang pagkawala ng paggana ay maaaring sumira sa kumpiyansa, magpataas ng pagkadismaya at lumikha ng emosyonal na distansya. Hindi lamang ito
tungkol sa pagkawala ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa posibleng pagkawala ng mahahalagang sandali ng pagiging malapit sa buhay. Ang tunay na sigla pagkatapos ng 60s ay hindi tungkol sa pag-maximize ng dalas. Ito ay tungkol sa paggalang sa natural na ritmo ng inyong katawan, paglalaan ng oras para sa paggaling at pagpili ng kalidad kaysa sa dami. Bawat pagkilos ng pasensya ay isang puhunan sa inyong hinaharap na lakas sirkulasyon at kakayahang kumonekta. At kung mahalaga ang pamamahala sa dalas, ang susunod na nakatagong panganib na kinasasangkutan ng isip ay kasing halaga rin. Mental na pagdiskonekta sa katawan. Ang ikaapat na pagkakamali at sa maraming paraan ang pinakamasakit ay ang mental na pagdiskonekta sa inyong katawan habang nasa sexual na aktibidad. Madaling mahulog sa bitag na ito lalo na pagkatapos ng astinta kapag ang mga rutina ay nagiging pamilyar o nagsisimula ng maramdaman ang emosyonal na pagkapagod. Maaaring makita ninyo ang inyong sarili na parang ginagawa na lang ang kilos, hinahabol ang pagpapalabas ng hindi tunay na naroroon sa inyong sariling mga pandama at damdamin. Sa simula, tila hindi ito nakasasama. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ugaling ito ay higit pa sa pagpapapurol ng emosyonal na koneksyon. Tahimik nitong sinasabotahe ang pisikal na sigla. Kapag kayo ay kumikilos ng walang kamalayan o mindfulness, pinuputol ninyo ang natural na mga landas ng komunikasyon sa pagitan ng inyong utak, nervous system at mga daluyan ng dugo. Sa halip na palakasin ang mga koneksyong ito, pinahihina ninyo ang mga ito. Nagdurusa ang sirkulasyon dahil hindi gaanong malakas ang tugon ng katawan sa walang isip na estimulasyon. Humihina ang daloy ng dugo dahil hindi nagpapadala ang isip ng sapat na senyales na kailangan upang mapanatili ang kalusugan at pagtugon ng vascular system. Ito ay isang mabagal na pagkasira halos hindi nakikita sa simula, ngunit posibleng mapangwasak sa loob ng mga buwan at taon. Ang katawan, lalo na pagkatapos ng astintaw, ay hindi lamang isang makina. Ito ay umuunlad sa kalidad ng atensyon at pangangalaga na inyong ibinibigay. Ang pagmamadali sa kasiyahan ng walang presensya ay pagkakait sa inyong sarili ng mismong mga elemento na nagpapanatiling nababanat ang mga daluyan ng dugo, may sapat na oxygen ang mga tissue at buhay ang intimasya. Ang pinsala ay lumalampas pa sa pisikal na aapektuhan ang kumpiyansa emosyonal na init at ang kakayahang makaramdam ng tunay na koneksyon. Nakakita na ako ng napakaraming kalalakihan na tahimik na nagdurusa sinisisi ang edad o masamang kapalaran, gayong ang kanilang mga katawan ay simpleng tumutugon lamang sa maraming taon ng pagtrato bilang isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Mahalaga ang presensya. Mahalaga ang kamalayan. Ang banayad na atensyon ay nagpapasigla sa sirkulasyon at nagpapatibay sa kakayahan ng katawan na mapanatili ang lakas, pandama at koneksyon. Sa yugtong ito ng buhay, ang pagiging ganap na naroroon ay hindi lamang tungkol sa pagpapahusay ng sandali. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kinabukasan. Pinapanatiling tumutugon ang mga daluyan ng dugo, nakatuon ang inyong puso at gising ang inyong espiritu. Ito ay tungkol sa pananatiling ganap na buhay, hindi lamang sa katawan,
kundi pati na rin sa kaluluwa. Ngayong nauunawaan na ninyo ang 4 na pagkakamaling ito, ang mahalagang tanong ay anong mga positibong hakbang ang maaari ninyong gawin ngayon. Isang mas malalim na babala, mayroon pang mas nakababahalang katotohanan na hindi nauunawaan ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat. Bawat pagkakamaling napag-usapan natin, kaunting sobrang presyon isang minadaling sandali paglaktaw sa warm-up ay maaaring mukhang maliit lamang kung isa-isa. Ngunit ang maliliit na ugaling ito ay nagpapatong-patong. Nag-iipon ang mga ito araw-araw taon-taon tulad ng maliliit at hindi nakikitang mga bitak na nabubuo sa isang pundasyon. Sa kalaunan, maaari itong humantong sa isang tahimik at mapangwasak na pagguho. Kapag ang mga daluyan ng dugo ay paulit-ulit na napipilitan binabaliwala o nasisira ng walang sapat na pagkukumpuni, nagsisimula silang tumigas at kumipot. Humihina ang sirkulasyon. Ang mga tissue na dating masiglang tumutugon ay nagiging mapurol na ngayon. Ang mga paninigas na dating kusa ay maaaring mangailangan ng mas maraming pagsisikap at sa kalaunan ay maaaring tuluyang mabigo. Mahalaga pong tandaan, hindi lamang ito tungkol sa pisikal na paggana. Ito ay tungkol sa tahimik na pagguho ng koneksyon, kumpiyansa at ang emosyonal na intimasya na nagpapayaman sa buhay. Ang nagpapaging mapanganib dito ay ang tahimik nitong pag-unlad. Walang malalakas na alarma. Ang pagbabago ay unti-unti, madalas na nakukubli bilang normal na pagtanda. Maaaring sabihin ninyo sa inyong sarili na bahagi lamang ito ng pagtanda, binabaliwala ang pagkadismaya at kabiguan. Ngunit sa kaibuturan, maaaring nararamdaman ninyong may mahalagang bagay na nawawala. Ang katotohanan po, karamihan sa paghinang ito ay hindi tiyak na mangyayari. Madalas itong resulta ng maraming taon ng banayad na pinsala na maaaring naiwasan o napabagal kung natugunan ng mas maaga. Bawat pabayang sandali, bawat pinalampas na pagkakataon na alagaan ang inyong katawan ay humihila ng isa pang hibla mula sa tapiserya ng inyong sigla. Sa paglipas ng panahon, sapat na hibla ang nakakalas upang masira ang buong larawan. Ibinabahagi ko po ito hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan. Mayroon pa kayong tunay na kapangyarihan na baguhin ang landas. Hindi kayo walang magagawa at hindi pa huli ang lahat. Ang katawan, kahit na pagkatapos ng ay nagtataglay ng kahangahangang katatagan kapag tinatrato ng may respeto at pangangalaga. Ngunit kailangang magsimula na ang pagkilos ngayon. Habang tumatagal ang mga nakatagong pagkakamaling ito, lalong nagiging mahirap na ibalik ang nawala. Nasa inyo po ang pagpapasya, magpatuloy sa landas ng tahimik na paghina o humakbang patungo sa isang bagong kabanata kung saan maaaring umunlad ang sirkulasyon, intimasya at lakas. Ang pag-unawa sa panganib, ang unang hakbang. Ang susunod ay ang pag-aaral ng mga praktikal na estratehiya upang muling buuin at protektahan ang inyong kalusugan. Konklusyon, pagbawi sa inyong lakas at koneksyon pagkatapos ng siksing. Sa ngayon, nauunawaan na ninyo na ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng maraming kalalakihan pagkatapos ng edad na 60 ay hindi lamang simpleng abala. Sila ay mga tahimik na magnanakaw, dahan-dahang ninanakaw sa inyo ang sirkulasyon, sigla
at ang kakayahang kumonekta ng malalim. Ang mga pagkakamaling ito ay hindi nagpapahayag ng kanilang sarili. Gumagapang sila sa pang-araw-araw na buhay, sinisira ang masalimuot na network ng mga daluyan ng dugo at pinahihina ang mga pundasyon ng pagkalalaki at pagiging malapit. Nangyayari ito ng dahan-dahan tulad ng isang hindi napapansing tagas hanggang sa makompromiso na ang istruktura. Ngunit ang pinakamalaking panganib ay ang maniwala na ang paghina ay hindi maiiwasan, na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Narito po ako upang sabihin sa inyo na hindi iyan ang buong kwento. Ang inyong katawan ay hindi sumusuko. Naghihintay ito na bigyan ninyo ng pansin, na tratuhin ito ng pangangalagang kailangan nito upang yumabong sa kabanatang ito ng buhay. Hawak pa rin ninyo ang kapangyarihan na protektahan, alagaan, at kahit na muling buuin ang lakas at intimasyang nararapat sa inyo. Bawat maliit na pagpili ay mahalaga. Ang pagpili ng pasensya kaysa puwersa. Ang pagpili na i-warm up ang inyong sirkulasyon. Ang pagpili na maglaan ng oras para sa paggaling. Ang pagpili na maging ganap na naroroon sa inyong sariling balat. Ang mga ito ay hindi lamang maliliit na pag-aayos. Ang mga ito ay mga pagkilos ng paggalang sa sarili, mga pangako sa pamumuhay ng lubos at makabuluhang pagkonekta sa darating na mga taon. Hindi po kayo nag-iisa. Milyon-milyong kalalakihan ang nahaharap sa mga katulad na hamon, ngunit iilan lamang ang gumagawa ng mga kinakailangang hakbang upang malampasan ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kamalayan at pagtangging tanggapin ang paghina bilang tadhana, sumasama kayo sa iilan na pinipiling mabuhay ng may lakas, koneksyon at dignidad habang lumilipas ang mga taon. Tandaan po, ang intimasya pagkatapos ng akintota ay higit pa sa pisikal na pagganap. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng daloy ng buhay sa inyong katawan, puso at espiritu. Ito ay tungkol sa pananatiling bukas, ipinagmamalaki at matatag na nakatuon sa inyong kapakanan. Ito ay tungkol sa pagtangging kumupas gayong marami pa kayong buhay na dapat ipamuhay. Ngayon nakatayo kayo sa isang sangang daan. Maaari kayong magpatuloy sa landas ng hindi namamalayang paghina, o maaari ninyong kontrolin ang sitwasyon. Maaari kayong pumili ng mga gawi na nag-aalaga, nagpoprotekta at nagpapanumbalik. Maaari ninyong panatilihing dumadaloy ang inyong dugo, malakas ang inyong kumpiyansa at buhay ang inyong kakayahang kumonekta. Huling kaisipan mula kay Dr. Bonifacio. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko sa loob ng mga dekada ng pagsasanay. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay hindi nagmumula sa paghingi ng higit pa mula sa ating mga katawan, kundi sa mas malapit na pakikinig sa kung ano ang kanilang kailangan. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan, hindi kontrol. Igalang ang ritmo ng inyong katawan, ang mga limitasyon nito, at alagaan ang mga sistema nito, at ito ay maglilingkod sa inyo ng maayos na magbibigay daan para sa lakas, koneksyon at kagalakan sa mahabang panahon sa hinaharap. Ang inyong paglalakbay sa muling pagbawi ng lakas at intimasya ay nagsisimula ngayon. Bawat may kamalayang pagpili
ay umaalingaw-ngaw sa mga darating na taon. Sana po ay naging mahalaga ang talakayang ito. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin o katanungan sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay nagpapayaman sa komunidad na ito. Kung ito ay tumatak sa inyo, isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang. At kung nais ninyong makatanggap ng higit pang mga kaalaman tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan at sigla habang kayo ay tumatanda, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe. Ang inyong pinakamagagandang taon ay maaaring nasa unahan pa naghihintay na ipamuhay ng lubos.